Hi everyone! Magandang umaga. This is Coach Laika. At kumusta ka? Kumusta kayo ngayon? And let us know kung okay o okay na okay. Now, let's make this day a memorable one, okay? Gawin natin itong mas masaya at kapaki-pakinabang. At gagawin natin yan by learning together, okay? Now, sa mga nagdaang araw, may mga napansin ba kayong changes o pagbabago? Pwedeng changes sa sarili natin, no? Physically. Ikaw ba ay tumangkad? Classmate, ikaw ba ay naging mas confident? No? Pwede rin hindi physical eh. Pwede rin sa paligid natin, sa nature o environment. Napansin nyo ba na medyo nadagdagan ang pagiging maulan? At dahil sa ulan, napansin nyo ba na medyo tumataas ang mga damo sa paligid o nagiging mas green at matingkad na berde ang mga dahon ng halaman sa inyong paligid? Yan. Pwede rin yan ang example ng change. No? Ako, yung mga changes na napansin ko, kasama na yung mga yan dyan. No? Medyo nakikita ko ang mga puno around my house ay talaga namang parang napakasaya nila kasi laging umuulan. Diba? At ako naman, personally, napansin kong change sa akin ay ang paghaba ng aking buhok. No? Kakapagupit ko lang a few weeks ago, pero ito na naman siya. Mahaba na naman ang aking hair at mukhang kailangan ko na naman magpagupit. No? Now, sana yung mga nangyayaring changes o pagbabago sa inyong sarili o kaya sa ating paligid ay nagdudulot ng magandang epekto sa inyong sarili, sa inyong buhay, sa inyong buong neighborhood, no? Sa ating pamilya at sa mga taong nakapaligid sa atin. Now, maganda na pag-usapan din kahit yung mga hindi magandang epekto kasi lahat ng mga changes na ito ay may rason o dahilan. At meron ding lesson na kaakibat na pwede nating mahugutan ng aral. Okay? Now, today, ang word na iikutan ng ating lesson ay ang salitang changes. Okay? Ang topic na ito ay mula sa subject na science, physical change, and chemical change. Now, maghanda na ang lahat. Pause muna tayo saglit at samahan muna ninyo kami sa isa na namang masayang araw ng kaalaman. Dito lamang sa Knowledge on the Go. Okay? Ready na ba ang lahat? Okay, let's test your knowledge on the go. Classmates, meron lamang kayong 20 seconds para sumagot and this is your first question. The melting of butter when left in a warm room is an example of A. Chemical change, B. Physical change, both A and B, or letter D. Neither A nor B. 20 seconds on the clock. Again, ang tanong natin, ang melting ba or ang pagkakatunaw ng butter when left in a warm room is an example of A. Chemical change, B. Physical change, C. Both, as in chemical and physical change, or D. Neither, wala sa kanila. Ayan, your time is up. Tapos na ang 20 seconds natin. Ang tamang sagot ay letter B. Physical change. Yan, ang pagkalusaw ng butter sa isang mainit na kwarto ay isang halimbawa ng physical change. Okay? Ano ba yung physical change na yan? Now, kapag nalulusaw ang butter, nako-convert ito from a solid state to liquid state, which includes the change in its physical properties. Ibig sabihin, physical na pagbabago. Now, alam nyo ba kung bakit color light yellow o yellow ang butter? Di ba ang butter ay galing sa milk na kulay puti? Now, ito ay dahil sa carotene na kinakain ng cow, particularly sa hay and grass na kinakain nila. Naku, bigla ako nag-crave ng mainit na pandesal at butter, pero naka-lab coat tayo today kasi we're talking about changes, kaya mamaya na natin meriendahin yan. Doon naman tayo sa question number 2, okay? Which of these does not show physical change? Is it A, boiling water, B, crushing a can, C, shredding paper, or D, none of these? 20 seconds on the clock. Your timer starts now. Again, ang hinahanap natin, which of these does not show physical change? Ang hindi nagpapakita ng physical change. Ayan, na-define na natin kanina kung ano ang physical change. Imagine natin ang mga ito. Is it boiling water, crushing a can, shredding paper, or D, none of these? Wala sa kanila. Your time is up. Ang tamang sagot,
ay letter D, none of these. Kasi ang pagbabago ng size o itsura ng isang bagay ay halimbawa ng physical change. And physical change includes yung transition from one state to another, tulad ng solid to liquid or liquid to gas. Kaya when we're cutting, bending, dissolving, freezing, boiling, and melting, yan ay ilan lang sa mga processes that create physical change. Hindi ba't ang papel, di ba? Kahit punitin natin, ayan, kahit punitin natin maliliit, papel pa rin. Walang pagbabagong chemical sa kanila. Physical lang. Yung size niya nagbabago. Okay? Na may naisip pa ba kayong halimbawa ng mga bagay na nag-undergo ng physical change? And let us know in the comments. Pero for now, let's proceed to question number 3. Question number 3, charcoal burning on the grill is an example of A, chemical change, B, physical change, C, both A and B, or D, neither A nor B. Timer starts now, 20 seconds sa ating clock. Again, ang tinatanong natin ay ang charcoal o uling na nasusunog, di ba, doon sa ating ihawan sa grill. Is it chemical change, physical change, both, or neither? As in, wala sa kanilang dalawa. Imagine natin na may tsura nun. Nagba-barbecue ba kayo sa bahay? Ayan, your time is up. Ang tamang sagot ay letter A, chemical change. Now, bakit? Bakit ito chemical change? Charcoal grilling or yung burning on the grill is an example of chemical change kasi ang burning ay isang halimbawa ng chemical change. Kapag tayo ay nagsusunog or nagbo-burn o nagpapabaga ng uling, in this example, nagkakaroon ng isang combustion reaction which produces carbon dioxide and water. Now, kadalasan kapag mayroong charcoal burning on the grill, di ba, may nagba-barbecue. Kaya nga tinatanong ko sa inyo kung nakakita na kayo nagba-barbecue. Di ba? Nakakagutom na naman ang conversation natin na ito. Pero basically, when it's chemical change, there's a change dun sa structure, no? Hindi lang dun sa physical na anyo, pero may nangyayari. At pag nagsusunog tayo, di ba, nag-iiba ng kulay, lumiliit, di ba, na breakdown ng mga bagay-bagay. Parang yung nangyayari sa uling. Di ba? Pag pinapaypayan ni nanay, di ba, nag-iiba siya ng chemical composition. Now, usapang barbecue, alam nyo ba na ang barbacoa or barbacoa ang unang tawag sa barbecue, which describe the slow cooking ng karne sa isang open flame. Now, naitala ang longest barbecue na umabot ng 8,000 meters long sa Bayambang, Pangasinan, dito lang sa Pilipinas noong 400th anniversary ng kanilang municipality noong April 4, 2014. So, relatively new na record po ito. Pinakamahabang barbecue, 8,000 meters long. Naku, napaka-haba noong barbecuehan na yan. Now, parehas ba tayo naman nakuha ang sagot so far? I think parehas na gusto ng barbecue ngayon, di ba? Naku, mapapakanin yata ako mamaya. Now, dun tayo sa question number 4 natin. Which of the following describes a chemical change? Is it A, water freezing, B, a match burning, C, dew on the grass, or D, magnetizing a nail? Timer starts now. 20 seconds on our clock. May clues tayo from our earlier conversation, no? Ang pinag-uusapan natin ngayon na hinahanap ay ang chemical change. Change na hindi lang sa state o sa anyo o sa physical na property, kung hindi nagpapabago sa isang bagay na deeper level. Ayan. Your time is up. Ang tamang sagot ay letter B, a match burning. Diba? Sabi natin kanina, burning induces or produces chemical change. Ang match burning ay isang halimbawa ng chemical change. It results in the formation of at least one new substance with new characteristics. Diba? Now, katulad sa halimbawa natin, pag nagsindi tayo ng posporo, ng match burning, huwag gagawin ito mag-isa ha. Kung gusto mong makita ito, tumawag ng mga ate, mga kuya natin, adults, mga parents natin sa bahay. Okay? Now, kapag nagpaningas tayo ng posporo, nagpo-produce ito ng ash o abo na isang panibagong substance. From wood, nagiging abo siya. Now, speaking of match o posporo, alam ba ninyo
na kapag sinindihan ang posporo ay may papapansin kayo kung titinang maigi na mga maliliit na sparks, no? At ang sparks na ito ay dahil sa friction ng pagkaskas ng matchstick sa rough surface ng matchbox. Ang main source ng friction ay ang heat, kaya nagkakaroon ng chemical reaction ng posporo na titrigger ang pagsisimula ng apoy. Okay, now doon na tayo sa question number 5. Question number 5, which of these does not show chemical change? Is it A, rotting banana, B, bleaching your hair, C, a rusting bicycle, or D, hammering wood together? Okay, classmates, your timer starts now. 20 seconds on the clock. Hinahanap natin which does not show chemical change. Ano ang hindi nagpapakita ng chemical change? Ito ba ay ang rotting banana, bleaching your hair, a rusting bicycle, or hammering wood together? Ayan. Your time is up. Ang tamang sagot ay letter D, hammering wood together. Ang hindi halimbawa ng chemical change sa ating choices ay ang pagsasama-sama, pagdudugtong-dugtong ng iba't ibang pieces ng wood. Kasi ang rotting banana, ang pagkakabulok ng saging, ang pagbe-bleach ng hair natin, pag-iiba ng kulay nito, no? Kapag nagpapakulay tayo ng mas lighter na kulay, and a rusting bicycle, yung kapag nagkakaroon ng kalawang, kinakalawang ang ating bisikleta, ay lahat mga examples o halimbawa ng chemical change. Telltale sign dyan ang pag-iiba ng kulay. No, yung dating banana natin na dilaw, o kaya mapusyaw na dilaw ang kulay, nagiging brown, dark ang kulay, bleaching, no, dating dark, nagiging mas mapusyaw. At of course, yung rusting bicycle, dati siyang matibay, dati siyang flat, pero nagkakaroon ng pagdi-disintegrate, no, pagkakasira ng bakal. So, yung pagpapalit ng kulay na yan, dahil yan sa chemical change na nangyayari dito sa mga example na ito. Now, alam nyo ba na kung kayo ay nagpapakulay o nagpapableach ng buhok, ay nagiging prone ito sa pagkanipis o paglalagas. Dahil yan sa ang pag-bleach causes 15% to 20% of our hair's protein bonds to break, no? Nababreak ang protein bonds ng ating hair. Yun yung nagiging chemical change niya. Kaya kung hindi naman kinakailangan magpakulay ng buhok, lalo na kung tayo ay bata pa, no? Maraming schools din ang bawal ito, eh mas mabuti na wag na lang muna. Ayan. Ako, nung ako ay medyo mas bata-bata, na-experience ko na magpakulay ng hair kasi lagi akong may white hair. Pero ngayon, hindi na. Matagal na. Mga ilang taon nang hindi. Ang masasabi ko, mas matibay nga yung buhok ko ngayon. Doon na tayo sa question number 6. True or false? Ang statement natin ay, physical and chemical changes are results when heat is applied to matter. 20 seconds on the clock. Your timer starts now. True or false lang? Totoo ba o hindi that physical and chemical changes are results when heat is applied to matter? Ayan, isipin natin maigi. Is that statement true or false? True ba siya lagi? False ba siya? No? And your time is up. Ang tamang sagot ay true. Kasi heat is an energy that is transferred between objects of different temperatures. Ang main source ng heat ng mundo, ang main source ng energy, di ba, ng mundo natin ay ang araw. It's the sun. And ang heat na ito ay nagre-resulta sa physical change in matter. Diba? Yung example natin kanina ng yelo, kapag nainitan, natutunaw. Ang butter, kapag nainitan, natutunaw. Nagkakaroon ng physical change. Now, some solid materials melt when heat is applied. Pero bukod sa physical change, maaari rin, lalo na in extreme temperatures, mataas na init, no? Yung talagang masidhi na init, ay nagkakaroon din ng chemical change. Ayan. Kaya, example naman dyan, ang pag-burn ng ating paper. Diba? Heat din yun. Sobrang init niya, chemical change na nangyari. Question number 7, true or false? Frying an egg is an example that shows physical change. Your timer starts now. True or false? Frying an egg is an example, okay, of physical change. Frying an egg. Yung mga mahilig bang magluto sa inyo, classmates? Maraming usapang pagkain ngayon. So, if you want to grab a snack, go ahead. Ayan, your time is up. Ang tamang sagot ay
false. Now, bakit false? Diba? Sabi mo kanina pag may heat chemical change, well, hindi lagi. Pwedeng physical change lang dahil kapag nagluluto tayo ng itlog, yung liquid portion nito ay nagbabago from liquid to solid. Lalo na yung mga mahilig sa malasadong itlog dyan, di ba? May mga liquid bits pa rin siya. No? Pero sa mga kagaya ko mahilig sa tostado, nagiging solid talaga siya. Pero kasabay sa pagkaluto nito, nagbabago rin, no? Ang kanyang composition, no? Nagkakaroon ng chemical change. Nag-iiba ang kulay, hindi ba? Kaya ang pagluluto ng itlog ay isang malinaw na example ng chemical change. Ang statement natin na frying an egg is an example that shows physical change is false. It's not just physical change, it's chemical change. Now, alam nyo ba na pwede nating malaman kung ang isang egg ay raw o hard-boiled sa pamamagitan ng pag-spin nito? Ayan, kapag pinaikot natin ang raw egg at pinahinto mo, kusa itong iikot-ikot ulit dahil sa liquid sa loob ng itlog. Kasi yung liquid will slosh around, no, dun sa shell ng egg, kaya ito ay gagalaw pa rin. Samantala, ang hard-boiled egg naman ay hihinto at hindi nagagalaw kapag pinatigil mo ito dahil solid na ang laman ng egg. Wala na nung liquid na mag-move around, no? Kasi matigas na siya. Hard-boiled egg na siya. Okay, now kayo, classmates, anong mas gusto ninyong luto ng itlog? Boiled? Is it scrambled? Sunny side up? Poached? Naks. O kaya gusto niyo ba ng iba-ibang mga rekadong hinahalo, di ba, sa itlog? Yan. Let us know na lang. Ako personally gusto ko sunny side up pero tostado. Gusto ko yung bits niya sa gilid ay brown, yung malutong. Yan. Doon tayo sa question number 8. Question number 8, the following activities cause a change in matter. Which of these has a bad effect on the environment? Is it A, burning of dry leaves, B, peeling vegetables, C, recycling plastic bottles, or D, none of these? 20 seconds on the clock. The timer starts now. Again, ang hinahanap natin ay which of these na mga processes, mga ginagawa ang may bad effect sa ating environment. Is it the burning of dry leaves, peeling vegetables, or recycling plastic bottles, or none of these? Lahat ba sila magandang epekto? Your time is up. Ang tamang sagot ay A, burning of dry leaves. Nako, kaya kahit medyo familiar ito, lalo na sa mga kagaya ko na may mga times na spinenta sa ating provinces, no? Hindi na po yan pwede. Alam nyo ba na may Republic Act number 9003 o anti-burning law? Yan, mahigpit na pinagbabawal ng DENR o ng Department of Environment and Natural Resources ang pagsusunog ng mga puno, dahon at mga waste materials tulad ng basura. Yung tinatawag nilang pagsisiga. No? Ang mga taong makikita po na nag-violate ng batas ay maaring mapatawan ng pagkakakulong ng 1 hanggang 15 araw at mag-fine o magbayad ng 300 pesos hanggang 1,000 pesos. Ayon sa batas, ang pagsusunog ng mga nasasabing bagay ay nakakasira o nakakaapekto sa ating kalikasan, lalo na sa ating kalusugan. Hindi ba? Kaya pag may nagsisiga, di ba parang inuubo tayo, classmates, pag nai-inhale natin yan. Kaya wag po tayong magsusunog, hindi po laruan ang apoy, no? O pagsusunog. Ayan, onti na rin parang clue sa paparating na New Year, no? Nako, hindi po pinaglalaruan basta-basta ang apoy. Ayan, question number 9. Wag po natin gawin yun. Now, question number 9, the following are effects in the environment by the changes in matter. Which of these has a good effect on the environment? Hinahanap natin yung may mabuting na idudulot. Is it A, air pollution, B, composting, C, deforestation, or D, water pollution? 20 seconds on the clock. Your timer starts now. Again, the following are effects in the environment by changes in matter. Okay, ito ay ang air pollution, B, composting, C, deforestation, or D, water pollution. Familiar ba ang mga ito sa inyo, classmates? Ginagawa niyo ba ito? Naku, huwag naman sana lahat. Yan, your time is up. Ang tamang sagot ay letter B, composting.
Okay, ang composting ay hindi lang po hindi po to posting sa social media ha. Ang composting ay hindi bagong invention. Ako, matagal na po itong ginagawa. Alam nyo ba na noong meron tayong ancient civilizations such as the Egyptians and Romans, ginagamit din nila ang organic materials as compost o pampaganda o pampataba ng lupa. At ito ay nagkakaroon ng magandang epekto in making yung ating mga tanim more healthy. At mas healthy rin, syempre, mas maraming aanihin. Composting is a way of decomposing plant or animal matter into fertilizer. And actually, mga classmates, pwede natin gawin kahit sa bahay natin on a small scale. Itabi natin sa timba, no? Halo sa lupa yung ating mga pinagbalatan ng gulay at iba pang mga bagay na nabubulok. At over time, pwede natin itong gamiting pataba. Ang recycling, nakakatulong din mabawasan ang basura by reusing things like plastic, mga lumang gulong, at iba pang mga nagamit na papel. Now, classmates, naranasan nyo na bang mag-recycle ng patapon ng bagay? Ayan, ako, una sa lahat, actually, more than recycling, maganda kung babawasan natin yung mga pagbibili natin ng mga bagay. Pero kung nabili na natin sila, ang mga boxes, ang mga packaging, no, ang mga bubble wrap, pwede natin silang i-reuse. Ako, yan ang isa sa mga ginagawa ko. So, kunyari, may natanggap tayo ng mga boxes, no? Yung mga nilagyan ng ating mga iba-ibang nabili. Yung mga boxes na yun ay pwede nating gamitin, itabi, para kung tayo naman ay may papadala, may ipapaship tayo, gagamitin natin yung same boxes na yun. Pwede mo silang i-fold muna habang hindi pa ginagamit at pag gagamitin na, pwede natin silang i-unfold at buuin bilang box ulit. Kasama na dyan yung mga paper bags, di ba? Mga paper bags na nakukuha natin pag bumibili tayo ng mga bagay. Okay? Maliit na bagay yan, pero nakakatulong din. Question number 10, some families use wood as fuel in cooking food. What is the negative consequence of this activity on the environment? Is it A, air pollution, B, land pollution, or C, water pollution? 20 seconds starts now. Meron tayong 20 seconds sa ating clock. Again, merong mga gumagamit kasi ng wood kapag tayo ay nagluluto ng pagkain. Lalo na sa probinsya, hindi ba? Yung sinibak na kahoy ay pwede nating pang gawa ng apoy. Pero meron itong nagagawa sa environment. Is it air pollution, land, or water pollution? Your time is up. Ang tamang sagot ay air pollution. Ang paggamit ng kahoy para makaluto ay may negative na epekto sa kalikasan dahil nakadadagdag ito sa air pollution. Ito ay dahil sa combustion na nangyayari sa kahoy at sa nire-release nito sa hangin. Habang tumatagal, maaari itong magresulta sa respiratory problems kapag lagi nating nai-inhale ito at sa smog. No? Kung nakikita natin minsan, kahit hindi madaling araw, hindi siya fog. No? Merong smog bumabalot sa kalangitan. No? Ito ay nakaka-epekto, nakakaroon ng masamang epekto sa kalusugan ng mga tao na nakakasinghot o nakakahinga nitong usok na ito. No? Nung bata kami, merong kasabihan, usok. May team na usok. Ayaw namin sa katawan pumasok. Naalala niyo pa ba yun? Ayan, isa yun sa mga unang tula na natutuhan ko na ako'y bata. Kaya mas pinopromote natin ang paggamit ng efficient na stoves and alternative fuels to reduce the environmental impact ng traditional na paggamit ng kahoy bilang fuel sa pagluluto. So, naiintindihan natin, marami sa ating mga kababayan, ang yun lamang ang meron silang access dito. Pero of course, we encourage na kung kakayanin naman, bakit hindi natin gamitin ang iba pang paraan para makapagluto ng pagkain. Di ba? Yan. Sino sa inyo ang may perfect score? Let us know. Yan, congratulations sa inyo lahat. Kung hindi naman naka-perfect, okay lang din. Again, we are here to keep learning new things. Now, sana may marami kayong mga natutuhan, hindi lang patungkol sa science of physical and chemical change, kundi pati na rin patungkol sa pag-aalaga at pagprotekta ng ating inang kalikasan. Tandaan natin kung may mabuting change, meron ding hindi mabuting change. Kaya maganda na alamin ang mga bagay na ito. Okay? Kasi malaki ang responsibilidad natin bilang tao sa ating kalikasan. Hindi tayo nakikiraan lamang, di ba? Magandang ingatan natin at pahalagaan ito para sa ating kalusugan sa ngayon at maging sa susunod na henerasyon. No? Kaya kung may mga suggested topics din kayo, let us know, i-comment nyo lamang o mag-message kayo sa Knowledge Channel Facebook account nang maipila natin yan sa mga susunod pa nating online tanungan. Maraming salamat, classmates. Huwag kalimutan na i-share ang video na ito
para mas marami pang mag-enjoy at matuto. This is Coach Laika and lagi ninyong tatandaan, learning never stops, kaya let us never stop learning. I'll see you next time dito sa aking lab. Lab na lab at paborito natin na Knowledge on the Go Trivia Challenge. Bye!